Magandang umaga po sa inyong lahat. Nasa huling linggo na po tayo ng buwan ng Hulyo at patuloy pa rin po tayo sa pagbibigay ng medical services sa ating mga kababayan. Ako po naman si Connie Angeles, ang inyong makakasama ngayong Sabado ng umagang ito, dito lamang sa programang Una at Subok na sa Public Service. Kapwa ko, mahal ko. Una po sa dalawa nating pasyente para sa umagang ito ay ipinanganak na blue baby o may sakit sa puso. Siya po ay 3 taong gulang na si Mary Nazareth Martin. Napakagandang pangalan, ano po? Ang ikalawa naman ay si Karil Arnaiz. Meron naman po siyang hydrocephalus o labis na tubig sa ulo. Tunghayan po natin ang kwento ng dalawang musmos. Nagtungo ang kapwa ko mahal ko sa bayan ng Hagonoy, Bulacan. Sa kabila ng pagtaas ng baha sa nasabing lugar, hindi kami nangilag magpunta dito. Ito ay dahil sa panawagan ng isang batang nagngangalang Mary Nazareth Martin. Pinanganak po siya na mayroon na pong butas yung puso niya. 7 months po siya na confine, tapos pina-request po ng to the echo. Doon na po kami nagpa-dumiretso sa heart center. Tapos po na diagnose po na TOF, tetralogy of Fallot po. Hinihingal, nangingitim siyang, yung violet po yung labi niya tsaka mga kuko. Gusto niya nakatapat lang sa electric fan. Tapos ganito pong position ng kailangan. Blue baby ang tawag kay Mary Nazareth dahil ang komplikasyon niya sa puso ay nagdudulot ng pangingitim sa kanyang labi at daliri. Ang pangingitim ay sanhi ng cyanosis o deoxygenated blood kung saan nagkakaroon ng komplikasyon sa pagdaloy ng dugo sa pulmonary arteries. Sa kasong ito, kinakailangan ng surgical intervention para maisaayos ang nasabing depekto. Nagyelo po ng bangus sa palengke. 250 po, yun ang niya, sweldo niya, yun ang pinagkakasya namin araw-araw. Nag-request po ng yung babawasan po yung dugo niya kasi lumalapat na daw po. Nung pina-check yung dugo niya, medyo umokay na po. Pero hindi raw po mawawala yung pangingitim niya hanggat hindi daw po na-ooperahan. Ang pagtungo namin sa tahanan ng mga Martin ay isang paraan upang matulungan ang ina ni Mary Nazareth sa kanyang dinadala. Naranasan na ni Salve ang mawala ng isang anak at ayaw na niyang maranasan pang muli ang sakit at puot na kanyang pinagdaanan noon. Yung kambal niya po namatay, ang cardiac arrest po. Ngayon po umaasa ko na may tutulong po sa amin. Nung namatay yung isa kong anak, pinupurgusig ko na pa talaga na mapa-opera po talaga yung anak ko. Kasi ayoko na pong maranasan yung mawalan pa ng isang anak. Bakas sa pisikal na kaanyuan ni Mary ang kanyang sakit at pilit namang itinatago ng kanyang ina ang paghihirap sa kanyang dibdib. Panawagan po sa ating lahat upang maagapan ang kalagayan ni Mary. Ako po'y nananawagan para po sa anak ko. Gusto ko po siya maoperahan para po maging normal yung anak ko. Yung kailangan po ng anak ko ng pagpapa-opera ay nagkakalaga ng 40,600. Hindi po namin kaya ini. Kaya po ako humihingi ng tulong sa inyo. Ang hydrocephalus ay isang congenital defect kung saan ang sanggol na ipinapanganak ay nagkakaroon ng labis na cerebrospinal fluid sa loob ng bungo. Mahalaga na maagang madiagnose ang isang batang meron ito para mabigyan siya ng kaukulang medikal na atensyon. Kadalasan, ang isang batang may hydrocephalus, kakaiba ang paglaki ng ulo. Sa kaso ni Karil Arnaiz, tila napabayaan ang kanyang kalagayan. Sa tingin po, nagkulang ako Sa vitamins po, sa pagkain din po. Wala naman akong trabaho.
Yung mister ko dati, driver lang. Walang kita. Ganun. Bakas ang pagkatuliro ng kanyang inang si Gemma. Marahil ay dala na rin ito ng pagkabahala sa kanyang anak na halos hindi na maigalaw ang ulo. Gusto ko po sana na mapa-operan siya. Titignan kung makakaya niya. Kung makakaya niya, maraming salamat. Kakailanganin pa rin ni Karil ng karagdagang laboratory procedures para maoperahan siya. Wala na po. Ang sabi lang sa akin ng doktor po dun sa Philippines, siyan daw, hindi ko alam yung tutubuan sa ulo. Siyan ba yun po? At yung babawasan daw po yung tubig sa ulo. Kung makakayanan daw po niya. Kasi sinabi na rin sa akin ng doktor, kung may tsansa, maganda. Pero kung wala, magdasal na lang daw ako. Manawagan ang hiling ng kanyang ina para sa madaling pagpapagamot sa kanyang nag-iisa